Good Okay. evening, Brad. Rajando, good evening. Okay, good evening, te. Um, may tanong lang sana ako. Good evening po sa lahat. May tanong lang po sana ako tungkol sa pag-receive ng Holy Eucharist, yung host, yung Holy Eucharist. Ano, um, yung yung 'di ba pag-receive natin dapat with full reverence. Consider ba yun yung pag mag-receive ka ng Holy Eucharist na yung Holy Host na yung hindi mo good na ano na 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 i-take mo syempre i-chew mo yan, nguyain mo yan, di ba? Tapos pag nguya mo tapos at the same time matagal kasi yun na matanggal yun sa sa bibig mo. Tapos nag-pray ka na, i-consider ba yan na na nagkasala ka? Hindi po, no? Kailangan talaga nguyain po nguyain din po, no? Wala naman specific na turo ang simbahan. So, nguyain okay lang po yung kapatid. Ah, Wala na po. excuse me. Ang nguyain tapos at the same time magpe-pray ka, it's okay ba 'yon? Anong certain prayer na sinasabi niyo po, kapatid? Ay yung pag mag-pray ka ng yung act of contrition ganun tapos at the same time naganguya ka ng sacred host. Ma-consider ba yan na without full reverence o nagkasala ka ba kung ganun? O nguyain muna tapos pagkatapos yung completely nawala na talaga sa bibig mo tapos saka pa ka nag-recite ng prayer. Okay, no? Ang ano natin dito, sabi rito, the true Eucharist or let it dissolve. So pwedeng una yung tanong kanina, pwede rin siyang ma-dissolve lang o matunaw sa bibig or pwede mo siyang i-chew, no? Pero yung sinasabing yung mag-prayer pa, wala naman kasi tapos yung act of contrition niyo po, ginawa na natin yan sa pinakauna, yung penitential act, yung inaamin ko, no, sa makapangyarihan Diyos at sa iyong mga kapatid na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Nauna na po yung kapatid. Tapos yung mga, so pagka Holy Eucharist, pagka tumatanggap na po tayo doon, focus na tayo na tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, wala naman na exact na prayer na sasabihin mo, no? Kasi Eucharistic prayer na ginawa ni Father, and then kunin mo na lang, tanggapin mo na lang yun. And then may mga ibang prayer na wala na may exact na pwede ka na mag-personal prayer yun pagkaluhod mo, kapatid, or pagbalik mo dun sa upuan mo, kapatid. Wala naman exact na yung simbahan na habang tinuchew mo kasi ka na nag-amen ka na, yun na po yun, na nandun na, kinain mo na ang body and blood of Christ, kapatid. Wala namang sinasabing mag-act of contrition ka uli kasi ginawa mo na yun, yung penitential act mo. Community yun actually confession yun pangkalatan. Yung unang-unang pinapasabi ng ating mga kaparian after ng sign of the cross, and then di ba magsasabi na aminin po natin ating mga kasalanan para maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang. Tapos inaamin ko sa makapangyarihan. Yun na po yun, kapatid. Pero pagkagaling mo ng receive ng Holy Eucharist tapos mag-kneel down ka, keep silent ka lang, hindi na yung recite ng mga prayers pa. Hindi, bali kung actually sa simbahan naman, pagkatapos na nun, pagbalik mo, pwede ka na mag-personal prayer. Kung gusto mo mag-act of contritions, wala naman pong exact na turo ang simbahan kung anong gagawin after that. Kasi buo na po yun no? Kaya nga lagi natin sinasabing hangga't maaari, nakapakinig tayo ng mabuo yung bago natin kainin ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan mabuo muna yon, lalo na po yung pinakamahalaga doon, yung tinatawag nating penitential act. Ano ba yun? Yung inaamin ko, I confess to Almighty God. Lahat mga venial sin po kasi doon na napapatawad po yun. Venial hindi po kasama mortal sin doon. So yung mga venial sin napapatawad yun, and then yung
first reading, second reading, yung ebanghelyo. So nandun na po lahat yun eh. So tapos i-receive mo na lang siya. Okay. Ngayon, mag-personal prayer na lang kung gusto nyo later on. Pagkasubo nyo, mag-personal prayer na lang. But ang pinaka-importante po kasi diyan, kapatid, hindi po yung dasal eh. Hindi na po kailangan kasi nang dami na natin dinasal. Di ba? The whole mass eh. Oo. So, yes, ang dami na. So, nandun na halos lahat, pati Lord's Prayer, yung Ama namin, no? Our Father. Ang pinaka-importante lang po lagi sinasabi na simbahan natin, ang pinaka-importante dyan, we'll make sure na karapat-dapat po tayo. We confess, wala tayong mortal sin na kasalanan, yan, walang galit sa puso, walang kaaway, walang mortal sin, no? Maiisip natin yung seven capital sin, no? Yung pride, lust, yes, so yun ang pinaka-concern ng simbahan eh. Yung nagre-receive po tayo ng communion, make sure, kasi nga, delikado yun, ang daming nangyayari, uulitin lang po natin, yung mga hindi karapat-dapat sa buong mundo, actually, nangyayari ito. Ang problema nga, dahil nga hindi nababanggit ng mga kaparian. No, pero actually dapat banggitin eh. Dati daw may isang bishop na nagbanggit diyan kasi pag hindi ka karapat-dapat, yun ang point natin dapat yan, no? Hindi yung halimbawa ni-receive mo anong dadasal, ano-ano, no. Ang pinaka-importante yung karapat-dapat ka. Bro Jando, magbigay tayo ng ulitin natin ng isang talata na hindi masyado napapansin ng mga tao. Unang Korinto nga, chapter 11, verse 27 to mga 30, ganun. Bro Jando. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yun ang main eh, yun ang pinaka-main natin eh. Now, let's make sure, mga kapatid na nakikinig ngayon, make sure wala po tayong mortal sin. Kasi the more na kapag may kasalanan ka, kumain ka sacrilege yun. So nadodoble ang kasalanan mo. Anong nangyayari? Sabi dito, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. So yun ang punto ng simbahan lagi. Siyasatin mo muna, kapatid, ikaw ba ay karapat-dapat? Bakit uli? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi, pinahahalaga ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Imagine, nakakatakot pala siya. Pero makita mo sa simbahan, napakarami. Libo-libo lalo na pag piyesta sa katedral, subo ng ostya. Yung iba, wala nagkupisal, minsan live-in pa, contraception, ang daming masturbation, ang daming pornography, ang daming hatred, ang daming kasalanan, and then subo ng ostya. Yun po importante doon dapat, no, bago kaysa doon sa panalangin ko o ano man, kasi marami na po, halos dinasal na natin lahat, the whole mass po kasi. Bakit daw meron pa rito? Ano sabi rito? Ito ang dahilan, ito po no, pinaka rito na hindi napapansin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kaya pala ang dami daw maraming may sakit ngayon. Tama, no po? Ang daming may mga sakit ngayon. Tama po ba? Sa buong mundo ngayon, lahat tanungin mo may sakit. Yung iba nga namatay na eh.
Hindi kasal sa pare, civil lang, subo na subo. Pera pa yung mga 7 deadly sin, pera pa yung kahalayan, pornography, masturbation, contraception. Lalo na yung contraception, hindi masyadong inaano sa simbahan. So, mangyayari doon, subo na hostia sila lahat. Halos, dami. Mabibilang mo sa ano po yung ano yung nangungumpisal, pero pagdating sa pila ng communion, napakarami. Sobra, libo-libo na hindi naman sila nag-confess. And that's just a warning, no? Tayo po hindi nag-uusga, kundi tayo po ay nagtuturo lang, no, para sa kaligtasan ng tao. So yung po yung pinaka-importante, kapatid, yung siyasatin na lang muna natin sarili. Kaysa dun sa additional dasal pa ang gagawin natin, kapatid. Pero kung hindi ka karapat dapat, Brad, anong gagawin mo, Brad? Sa upuan mo, mag-personal prayer ka lang o Huwag ka ganun? muna magsubo. Bawal. Yung ano, Brad, yung pag hindi ka karapat dapat at hindi ka mag-take ng magtanggap ng hostia, anong gagawin mo sa upuan mo, ka na lang, mag-personal prayer. Prayer lang, personal prayer. Yung iba, although dito may kanya-kanyang ano yan eh. May iba't ibang ano yan eh, sa mga iba't ibang bansa. May mga iba't ibang ginagawa. Yung iba yuyuko lang, nagpapabless, no? Pero ang problema po kasi doon, hindi siya kompleto, yung hindi mo na-receive. Kasi bakit naging highest form of worship ang Holy Mass? Kasi nandun po yung po yung pinaka-solemn part dun eh. Yun ang pinakamahalaga dun eh. Yung you receive Jesus Christ mismo. No? Yung body and blood of Christ mismo. You receive Him. Sobrang holy niya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dapat karapat dapat talaga. So, wag na lang hanggat sa makapag-confess, general confession. Yung iba ang problema kasi yung makasalanan, hindi katulad nga inano ni Brother Dance kanina, totoo yun. Napakaraming kasalanan ng tao na akala nila normal lang, no? Pero may mga feng shui, yung mga kung ano-ano, occultism pala lahat yan, albularyo. And minsan naisip ko, napakarami palang kasalanan ng tao. Tapos yung mga bago nakakarinig ngayon, alam ko na nare-realize yun. Ang dami pa na natin kasalanan, no? Bakit? Kasi kulang sa pag-aaral. So ngayon, napakaswerte natin. Actually, hindi lang yung mga manonood, kami rin, no, na natututo rito. Napakarami palang kasalanan ng tao, no? Ayan, no? So let's examine our conscience, and then lahat po yun, ikumpisal natin yung mga natutunan natin sa punto por punto. Kaya napakahalagang i-share nyo po ito. Yung punto por punto, napakaraming kasalanan mo pala, ikaw nakikinig ngayon, na lahat ng tao sa buong mundo, napakarami mo palang kasalanan na hindi mo nare-realize. Yun lang, contraception, nakala ng tao normal eh. Birth control, akala normal. Ang dapat talaga sa simbahan po dahil sa birth control, napakaraming tatamaan ito. Ang dapat lang po talaga nung calendar method lang eh. Pero lahat ng halos tao ayaw mag-anak. And that's mortal sin daw, dahil binasa ko sa para kang noon. May tawag dun eh, yung abortifacients, para kang nagpapa-abort indirectly kasi inaano mo yung birth control, kinokontrol mo yung birth ng tao eh, which is not natural from God. So, anong gawin mo? Pag hindi ka karapat dapat, wag na lang. Kasi sabi, pagka sumubo ka, magkakasala ka lalo. Yun po yung sagot ng kapatid. Tapos yung iba nagkakasakit, yung iba namamatay pa. Yun ang warning ng simbahan, kapatid. Wag na lang, examine our conscience, make sure, no, we're living in the state of grace, kapatid.